Na-implement ba yung pag-liquidate nung amount of 125 million as confidential? That is true po, That is true. Mr. Chair. Okay. And Marahil napanood nyo na ho yung naging sagutan ng Commission on Audit at itong si Congressman Romeo Acop doon sa huling hearing ng Committee on Good Government, di ba? Na kung saan sinasabi ho ng representante ng COA, nag-comply ho ang Office of the Vice President sa paggasta nila doon sa kanilang confidential fund base doon sa joint circular. Hindi ho matanggap nitong si Lolo Coops, Lolo Acop, ay ang pagkapahiya sa kanya ng Commission on Audit doon sa nagdaang hearing. Kaya dito sa video ho na to, babawi ho itong si Congressman Acop. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan. Sa mga gusto sumali sa ating community, i-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Siyempre, hindi ho natin pwedeng kalimutan yung mga nagpapakulay sa comment section dun sa ating huling video. Yun sa kagabi na hindi ho natin na shoutout, ito ho, isa-shoutout ho natin. Itong si Ma'am Risa Reyes, mega love shoutout, palakpakan ho muna natin. Ma'am Risa Reyes, mabuhay ho kayo, palakpakan. Maraming salamat ho, Ma'am Risa Reyes. Napakalaking tulong ho niyan para mapaganda pa ho natin yung ating mga reaction video dito sa PH Update. Lagay ho muna natin dyan yung kay Ma'am Risa Reyes habang pinapanood ho natin yung pagtatanong nitong si Congressman Romeo Acop diyan sa Commission on Audit. Wala ko tayong maraming pag-uusapan pagka ho kasi may hearing. Talagang dire-diretso ho pagka meron ho tayong nakitang medyo interesting na ibahagi sa ating mga kababayan. Pag nabubulat-lat ang kapalpakan at ang pambababoy nitong mga aso nitong baluslos dyan sa House of Representatives, yun na ho kagad ang inuuna natin. Ito mga kababayan, game! in the second hearing for COA. Kasi in the last hearing, COA, Attorney Camora, are you? Yes. Kayo po ang sumagot nung tinanong ko kung yung confidential funds Gustong bumawi dahil napahiya ho itong si Ako. Wala akong ganyanan. Ang mapuputukan na naman dyan ang representante ng COA dahil napahiya ho kayo sa social media. Napag-usapan na yan, di ba? Pero kailangang ibalik para makabawi sa COA. Para maipakita na ang OVP, meron talagang irregularidad sa paggasta nila ng kanilang confidential fund. Palakpakan ho natin ang isang beses pa. Etong si Ma'am Risa Reyes. Okay, game tuloy. were liquidated in accordance with the protocol provided for by the joint circular. Kayo po ang sumagot doon, di po ba? At sinabi po ninyo na the liquidation was done in accordance with the protocol provided by the circular. Naku, hindi ho nagustuhan nitong si Lolo Copsio ang sagot ng COA, kaya kailangan hanapan yan ng butas. Kailangan hindi nag-comply ang Office of the Vice President doon sa Joint Circular. Naunang sagot, nag-comply. Tignan ho natin. Mas magaling pa ho kasi sa COA yan. Kasi all around ho sila dyan, mga husgado, sila na rin ho korte, pulis, lahat ho sila dyan. Kaya pagka sinabi nilang hindi nag-comply, para matapos na ang usapan, sige na, hindi na nag-comply. Congressman Coops. Totoo po ba yan? Attorney Camora. That is true po, That is true. Mr. Chair. Okay. And Nako, yan, yari itong si Congressman Camora dito. Mali yung sagot mo na yon, madam. At dahil dyan sa sagot na yan, itong si Congressman Camora, mamaya, tuloy na ho muna. kayo po ba ay sumasang-ayon sa akin na yung liquidation is merely a documentary checklist and does not actually show that the expenses are actually reasonable or even true? Would you agree with that? I would have to agree, Mr. Chair. Pakiulit po. Agree po, it's documentary. Hindi naman ho halatang takot na takot yung mga resource person nila dyan sa House of Representatives, no? Napag-aalata ho talaga itong mga aso ni Tambaluslos na to na nagkakaroon na sindakan bago mag-umpisa yung mag-umpisa yung hearing eh.
Ito, base lang ho ito sa nakikita natin. Kayo, mag-comment kayo sa baba kung ano sa tingin nyo. Base sa modulation ng kanyang boses, sa kanyang demeanor na Ito kasi pagka gumaganyan-ganyan kayo, yung di mapakali yung mga ano nyo, para medyo tensionado kayo ng konti. Kinakabahan ba? O, game, tuloy. It's Do you Uh, agree with my statement, Madam? yes, Mr. Chair. Thank you. And would you agree also that the confidential funds of the Office of the Vice President are public funds? Yes, Mr. Chair. Thank you. And would you agree that COA, or the Commission on Audit, your agency, is the agency or government agency which is supposed to be the guardian to see to it that public funds are spent properly? Would you agree with that also? Yes, Mr. Siyempre. Chair. Thank you. Now, Dami cheche-bureche. Akala ko talagang galing. since you have stated that the Office of the Vice President liquidated its confidential funds required under Joint Circular, would you also agree with me that the accomplishment report provided by the Office of the Vice President were 100% implemented? Mr. Kala ko Chair, what talino do you mean by 100% implemented po? Na-implement ba yung pag-liquidate ng amount of 125 million as confidential? Di naman ho siya gumawa ng tanong, yung mga abogado niya, yung staff niya. Pagka binabasa niya, kala mo saksakan ng katalinuhan. Yun ang nakakabuwisit, ang galing magpanggap nito mga congressman na to. Pagka nagtatanong sila dyan sa House of Representatives, di naman ho nanggagaling sa kanila yung mga tanong na yan, pinag-aaralan ho ng staff nila. And then doon sa naging tanungan, doon sa nagdaang hearing, doon ho nila itutuloy at na kung saan yung mga tanong na yun magiging pabor doon sa naratibo ng kanilang hearing na yan. Naku, yari ka dyan. Yung 120 million is liquidated. Documentary pieces of evidence submitted by the Office of the Vice President were merely acknowledgement receipts. Would you agree with me? The documentary evidence of payment, yes, Mr. Chair. Yes, and could you give me the specifics insofar as the acknowledgement receipts submitted for the expenses insofar as the confidential fund of the OVP is concerned? Could you give us how much is for the rental of safe houses? How much would be the amount for purchase of information? Do we For- have the number of acknowledgement receipts submitted by the OVP? For what account, Mr. Chair? Rental of safe houses? For rental for the period fourth quarter 2022 po. Yes. It's 16 million po, Mr. Chair. Rental of safe houses. Yes, Mr. Chair. The rental is for 11 days? Would you agree with me? Yes, Mr. Chair. Since the accomplishment report Pursuant to provides- the accomplishment report, yung amount for the rental of safe houses were paid for 11 days. yes, Mr. Chair. Tama po? Yes, Mr. Chair. Yes. How about, and how many acknowledgement receipts were submitted for this? Mr. Chair, for rental of safe houses, we received 34 acknowledgement receipts. How about for transportation expense? What was the amount and the number of acknowledgement receipts submitted for its liquidation? For transportation, it's 10 million, and the number of recipients is 72. 72 acknowledgement receipts. Yes, Mr. Chair. Now, for the purchase of information, the same requirement? Mr. Chair, magkano po yung sa purchase of information? for the purchase of information based on the documentary evidence of payment, it's 14 million, and the number of recipients is 142, Mr. Chair. Okay. And there are two items for rewards, for medicine and various goods. Tama po. Mr. Chair, there are actually three. Three? It's payment of reward medicines, and payment of reward
various goods. What would be the amount allotted for each of the three? Based on the documentary evidence of payment, for payment of reward, it was 10,050,000. For medicines yun? For reward lang. For po, reward lang? 10 million? 50,000. Okay. For the payment of reward medicines, it's 24,930,000. And for the third? And for the payment of reward various goods, it's 34,857,000, Mr. Chair. Thank you. Comsec, pwede po bang pakita natin yung sample ng acknowledgement receipt for the payment of rental of safe houses? Grabe, ang baboy ho nitong mga ganitong klaseng ng mga ganitong klaseng ginagawa nitong mga congressman na to. Yung mga susunod na gagamit ay sa bagay, kay VP lang naman gagawin yan eh. Pero yung confidential fund nitong si Marcos Jr., di naman ho gaganyanin. Baka makita pa nila baka pinambili ng pulburon, di ba? Confidential fund, pambibili ng pulburon, naku, yari ho siya doon. Kaya kay VP lang ho nila pwedeng gawin yan kasi sigurado malinis yung kay VP eh. Yung kay Marcos Jr., hindi ho pwedeng scrutinize ng ganyan dahil baka kung ano-ano makita dyan. No? Baka makakita sila ng dyan, Goldilocks o pinang party-party ho nila, no? Hindi ho natin alam, di ba? Baka. Kaya kay VP lang nila ginagawa yan. Nakikita nyo, Attorney Camora, yung sample o yung actual acknowledgement receipt na sinabit ng OVP with the names, shall we say, not shown because of confidentiality. Tama po ba ito? Yes, Mr. Chair. Is there an acknowledgement receipt which acknowledge the amount of 500,000 pesos for the payment of rental of safe house? I will check, Your Honor. Mr. Chair, may I ask a question again? Meron po bang acknowledgement receipt amounting to 500,000 for the payment of rental of safe house? Meron po, Mr. Chair. Para sa isang safe house lang ito? We have no information, Mr. Chair. What we know is para sa isang recipient yung money paid po. If I asked you the question, yung 500,000 ba yun for 11 days or for 1 day? Yes, Mr. Chair. Ano po ang yes? 1 day or 11 days? Since the accomplishment report says December 21 to 31, we think it's 11 days. For 11 days? Yes, Mr. Chair. For a single safe house? We have no information on how many safe houses that 500,000 was spent on, Mr. Chair. Sabi nyo kanina, rental of safe houses in the amount of 16M with 34 acknowledgement receipts. Is it logical for me to conclude na 34 safe houses ito? Mr. Chair, it just means that 34 people were paid for rental supplies, but we have Hindi, no... rental of safe houses. Hindi po rental of supplies. Sorry, Mr. Chair. Bakit? Pardon. Para bang, nung last time na kini-question kita, you were very, very confident. Ngayon, parang tentative yung mga sagot nyo sa akin. Men of what? Takot eh. Takot po siya, baka nasermonan siya kasi nasoplakan niya eh. Bago yan sagutin itong si Madam, shoutout ko muna. Marami ko kasing nagpakulay dun sa huling video natin. Dito kay, shoutout to dito kay, Grace Dominguez. Maraming salamat to. Madam Grace, maraming salamat to. Grace Dominguez, thank you ho sa pagpapakulay. Napakalaking tulong ho niyan. Mega love shoutout. Palakpakan ho natin itong si Ma'am Grace. Shoutout din ho dito kay
RML SBL, shoutout to. RML SBL. Mega love shoutout. Ubusin na ho natin to para isahan na lang. At shoutout to, din ho dito kay Luis Del Rosario. Sir Luis Del Rosario, mag-ingat po kayo kung nasaan man ho kayong bahagi ng daigdig. Mega love shoutout. At mega love shoutout din ho dito kay Ma'am Angie Karaman Zana. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. Game tuloy. Very confident kang sumasagot sa aking mga katanungan. Eh ngayon, very tentative ka and very careful ang pagsagot mo sa akin. May I know the reason why? There's no reason, Mr. Chair. There's no change? Eh, hindi mo Yes. mapapansin yun. Ako ang nakakapansin kasi ako nagtanong sa'yo last time. At ako pa rin ang nagtatanong sa'yo ngayon. And I, Baka nasermonan na siya, sir. Baka nasermonan na ho siya ng kung sino man ang nanermon sa kanya dahil nabaraho niya kayo at yung narrative na gusto niyong takbuhan ng hearing, hindi ho nasunod dahil sinabi niya nag-comply ang OVP doon sa joint circular. Palakpakan. Napahiya ho kayo doon, tanggapin nyo na. Itong matanda na ito na walang pinagkatandaan, no? Tanggapin nyo na napahiya kayo. Di move on. Kung nag-comply, di nag-comply. Ay, hanapan pa ng butas, titingnan pa yung ganito, ganyan. Wala namang problema. Kaso hindi mabutasan. Kaya papansinin na lang yung demeanor nitong representante ng COA. Yan o, pagka talaga yung mga aso ni Tambaloslos, para hong mga bata. Pagka hindi nakukuha gusto nila, nag-aalboroto kagaya nitong si Akop. I noticed that change. Now, No. yung 34 acknowledgement receipts given by 34 persons, hindi ba nangangulugan yung 34 na safe houses yon? Yes, sir. There's information that one receipt may pertain to one safe house. Safe house, okay. So, if I asked you, yung receipt na amounting to 500,000 for the payment of rental of safe house, would it be logical for me to conclude that this is for one safe house for 11 days? Yes, Mr. Chair. Para sa 11 days, yung 500,000 para sa isang safe house. Yes, Mr. Chair. Now, if I asked you, how much would that be per day para sa isang safe house? Yun. Yan lang ho kasi kaya nilang gawin dyan. Computein. Yan lang ho kaya nilang gawin dyan na computein yung safe house, kung magkano nagastos. Mag-ano lang ho sila, magkakaos sila ng doubt sa ating mga kababayan. Ay, grabe naman tong si Office of the Vice President. Ay, ganyan. Pero hindi ho napapaliwanag na maayos ng COA. Hindi ho natin naririnig ang Office of the Vice President. Sa bagay, bakit nga naman sasagutin ni VP Saren? Sinasagot niya na dyan sa COA, sasagot siya dyan sa House of Representatives. Mga kabalbalan talaga nitong mga aso ni Tambaloslos, oo. Mr. Chair, it would amount to 45,000 something. 45,454.55 per day. 45,000 Yes, Mr. Chair. per day. Ano po kayang klaseng safe house ito na 45,000 per day ang rental? Naku, Samantalang tinanong ko yung siya, mga ibang magagandang lugar, mas mura pa kaysa rito sa 45,000. Could you give us an idea of that? Mr. Chair, we do not have information on the safe houses. Yo, safe house nga eh. Anong, Alam nyo, what is it? yung safe house ho kasi, ito si Akop galing law enforcement to. Yung safe house ho kasi ng mga nagbibigay ng impormasyon o pinagbibilan ng impormasyon. Di naman ho parang hotel yan. Di naman ho ganun yan. Classified po yung mga safe house na yan at malamang sa malamang merong mga security features yan o kung ano pa man na wala doon sa mga hotel na pinag-check-in-an nitong mga aso ni Tambaloslos. Kaya gusto ko nilang ipakita yung mga ordinaryong Pilipino, ganyan lang yung renta, kesyo ganun lang, di ba? Magganyan lang halaga tapos yung safe house. Kaya nga safe house eh. Malay ba natin yung safe house na yan nasa kalagitnaan ng nasa kalagitnaan ng isang bundok o kung saan pa man na walang makakakita at makapunta ka lang diyan sa lugar na yan mangangailangan ka pa ng sumakay ka ng hindi natin alam pero safe house nga walang nakakaalam kung anong meron yung safe house na yon. Yung bang pagre-rent mo dun sa safe house na yon, yung security included na doon? Hindi ko natin alam kasi wala diyan yung OVP at tama lang na wala diyan yung OVP para hindi mapagbigyan yung mga kapritsyo nitong mga aso ni Tamba. Yun lang ho yun. Kaya nga, confidential pa. Loko-loko ka ba? Since you were asking po, Hindi nyo alam kung high class na safe house
No information, Mr. You Chair. do not. Kasi nakapagtataka lang po na ang safe house per day would be rented with 45,000. Oh, meron na namang headline yung Philstar. Meron na namang headline yung Manila Bulletin. Meron na namang headline yung mga nagkukups na pahayagan at yung mainstream media. Palakpakan niyo ho yung si Ako. Kailangan yan eh. Kailangan iwanan yan yung mga tanong na yan ni Akop sa sambayan ng Pilipino para meron naman mapagkakakitaan yung mga mainstream media. Okay. Pa-thank you kayo kay Akop pa kayo dyan sa Philstar. Inquirer, pa-thank you kayo. For one safe house. Di po ba? Hindi kayo nagtataka? Yes, Mr. Chair, but since they have submitted the liquidation reports po. So, as long as an agency would submit yung mga receipts or acknowledgement receipts in their liquidation of the amount, wala na po kayong, you do not have the, shall we say, the wherewithal or the jurisdiction to find out whether the expenditures are reasonable or true? Are you trying to tell us that? It's more on the submission of the... It's more on compliance Yes, with the Mr. requirement. Chair. Yun lang. Yes, Mr. Chair. And you are supposed to be the guardian of the use of public funds. Mr. Chair, one of the documents is their certification. So Yun, that is enough. Yes, Mr. Chair. And you do not determine whether it's reasonable or true. Since it is compliance, we often do not. Okay. So anong napatunayan mo sa pagtatanong mo? Irregularidad na ginasta nitong si VP Sara yung kanyang confidential fund. Loko-loko. Ano ka lang daw? Yung pong pag-comply ng Office of the Vice President, as you have stated a while ago, in accordance doon sa joint circular, yung the amount of 125 million. So, ang ibig niyo pong sabihin, nag-submit yung Office of the Vice President ng liquidation report, physical and financial plan, documentary evidence of payment, at saka accomplishment report. Okay na po sa inyo yun. We still review the documents reported, Mr. Chair. And what is your objective when you review the documents? Whether, Ano po ang tinitignan nyo sa dokumento? whether compliant po siya, Mr. Chair, sa requirements under Kaya nga, the joint circular. tinignan nyo lang kung yung documents would comply with the joint circular. Yes, Mr. Chair. And you do not determine whether kasinungalingan na, totoo o hindi, yung nakalagay doon po sa documents. Are you trying to tell this committee that? Anong gustong gawin ng COA? Magpunta doon sa safe house, puntahan lahat, tatanungin lahat yung pinagbigyan ng pera na kung saan na binilhan ng informasyon ng OBP, tanungin ito lahat. O ikaw, nakatanggap ka ba ng 50K dito sa ano na to, dito sa confidential? Yun ba gusto nyong gawin nitong si COA? Kaya nga ginawa yung confidential fund na yan para mapabilis. Para kumbaga mabilisan yung pag-resolve ng mga issue sa ating bansa. Ngayon para wala na lang tayong problemang ganyan, tanggalin niyo na once and for all. Tanggalin niyo sa presidente, tanggalin niyo sa vice president, tanggalin niyo sa military, tanggalin niyo yung confidential fund kasi yun ang gusto niyo mangyari. Gusto niyo mangyari, ang tanong mo dito sa COA representative, kung anong ginawa nila para masigurado na tama yung paggasta nitong kung gayon mo pala, gawin nyo na lang regular funds. Huwag ng confidential fund. Tanggalin nyo na yan once and for all. Bira kay BP Sara. Di natin alam tong presidente na to kung pinambibili niya ng pulburon yung kanyang confidential fund eh. Mr. Chair, we have issued an ND on the... Hindi, sagutin nyo muna po yung aking katanungan. Para bang ang sinasabi nyo dito sa amin, dito sa committee na ito na nag-iimbestiga, na basta't na kompleto po yung mga dokumento required by the joint circular, okay na sa inyo. Pero sinabi ninyo na nire-review ninyo yung documents. Ano po yung hinahanap ninyo dun sa dokumento? Na it is also in accordance with form and substance? Ganun po ba? Yes, Mr. Chair, since And- prescribed din po sa joint circular ang Yes. forms. And you do not determine whether kasinungalingan, may katotohanan? Yun nakalagay po doon.
We check the certification as long as the certification is there, Mr. Hindi Chair. naman po nyo sinasagot sa katanungan ko eh. Doon sa pagre-review ninyo, hindi kasali na i-review ninyo kung pwedeng totoo yung nilalagay doon o hindi. Mr. Chair, yung ano lang po, submission lang po talaga. Kaya nga, form and substance lang. Yes, Mr. Chair. Okay. Whether it's unreasonable, out of this world, you do not care. Unless it's Naku, really, yayari na rin really ang COA dito. far-fetched. But, Mr. Chair, it's more on submission po talaga ng documents required. Yeah. Sige. I would just like to state na in the last hearing, Pati yung COA, alam ho nila na ang tinatakbo ng hearing na to ay demolition job. Di na rin ho sila natuto. Ang daming trabaho ng mga yan. Ah, meron yang trabaho sa kanilang mga opisina. Ngayon, pinapatawag nyo sila dyan para pagtanungin ng kung ano-anong mga walang kwentang katanungan. Nagsasayang ho tayo ng pera ng sambayanan dito sa mga ganitong klaseng na ginakandak dyan sa House of Representatives. Yung sa Senado, talagang tama lang ho yun. Pero balita natin, gusto raw harangan yung gagawing investigasyon itong si Senator Bato de la Rosa. Mamaya ho, pag-usapan natin yan. you confirmed that the liquidation report, all the documents supposed to be submitted in accordance with the joint circular for the amount of 125 million, nakalagay doon yung 14 million for the purchase of information, pero walang detalye. Ano yung mga informasyon na yon? Or it does not even show how important those informations were. Worth 14 million. Yung 35 million for supplies na ginamit in 11 days. Hindi po katakataka yun? Mr. Chair, 35 million for supplies in 11 days. Hindi po kayo nagtaka doon? as long as they submitted po the Wala nga mangyayari sa atin. acknowledgement receipts. So long as they submit the acknowledgement receipts. Yes, Mr. Chair. Yeah, okay. Further, Mr. Chair, yung accomplishment report, it does not require further details po. And it is the only form under the joint circular. Okay. Hindi ko Which na they're po required. tinatanong. Kasi kung ganito po yung inyong patakaran, wala nga po kayong mababantayan. Gano'ng plano nyo? Mr. Chair, kaya po meron. Di tanggalin nyo na yung confidential fund, tanggalin nyo rin yung kay Marcos Bangag. Dami yung Cheche Bureche, kasi anong gagawin yung aksyon? Anong gusto nyo? Kada kibot ng OVP, nandyan yung COA na, saan nyo ginasta to? Ba't ganito kalaki? Sige nga, punta tayo dun sa safe house kung yun ang gusto mangyari ni Akop. Gusto nilang malaman, sigurado ba ho kayo na yung safe house, bakit ganito naman kamahal? Di sana, tanggalin nyo na yan para wala nang, kaso hindi nyo matanggal. Magkakaroon lang ng tanungan ng ganyan sa kay VP Sara. Pero yung bilyong pondo ng Office of the President para dyan sa confidential fund na yan and intelligence fund, wala kayong pakialam. Kahit na pinambibili na ng pulbur, kung ano pa man pinaggagawa dyan, di natin alam, wala kayong pakialam. Ano to? Meron po silang certification yung head of Pero agency. may certification na, but you do not even determine whether the contents of the certification are reasonable or not. Whether they are true or not, you do not determine that. Yes, Mr. Chair, given the Yes. nature of the fund po. Yeah. Kagaya ng 40 million for medical and food aid, ilang kayang informant ang ginamot at binigyan ng gamot? In 11 days. 35 million. Hindi po kayo nagtataka? For supplies po, Yes. Hindi po ba? Ang there report were nyo kanina 69 for recipients. medical and food aid, 40 million. Di po ba? Yes, Mr. Chair. Yes. And for 11 days to be spent for medicine, medical aid. Hindi kayo nagtataka? Paano na-spend yun in 11 days? 5 of which are holidays. Mr. Chair, given the nature of the fund, that it's confidential. Doon po so, kayo bumabalik doon sa nature of the fund palagi eh. Yun otherwise, ang napapansin Mr. ko Chair, na doon kayo nagko-cover. Pero definitely, your job is to see to it that public funds are spent properly. Mula ngayon yung sa Office of the President, nung kinompute ho natin, halos nasa 20 million
Kung di tayo nagkakamali, check natin yung pag-compute natin. Halos 20 million ang paggasta nila ng kanilang Intelligence and Confidential Fund ng Office of the President. Halos 20 million to 40 million per day. Hindi ho nila tinatanong. Hindi ho, wala akong pakialam. Itong, 40,000, 45,000 nga lang pinag-uusapan dyan. Mamaya ho, tignan natin kung magkano, kung paano ginasta yung kumbaga yung average na pagwaldas ng Office of the President diyan sa kanilang confidential fund na iginawad noong 2023 o kaya pati ngayong 2024. Tingnan ho natin kung magkano na yung nawaldas. Tingnan ho natin mamaya mga kababayan para talagang itong mga crocodile na to makita ho ninyo kung anong klaseng mga kabalbalan ng mga pinaggagawa nila diyan sa mga hearing na yan. I asked you that. Yes, Mr. Chair. Yes. Now, may I ask you, personally, are you safeguarding the expenditure of public funds insofar as your job is concerned? I would like to think so, sir. Yes. You would like to think so. Okay. Wala nga tayong kuwan mangyayari. In other words, we can, or the COA relies only on the documentary evidence of payment. Mainly. Tama po. Yes, Mr. Chair. Yun lang ang pasihan ninyo. Yes, Mr. And Chair. yung documentary evidence of payment, whether it is a lie, a truth, reasonable or unreasonable, you do not care. That is what you're trying to tell us. It is since it's just compliance, sir. Kaya nga, in other words, para pang ang sinasabi nyo sa akin, I do not know how my other colleagues would take that, pero parang ministerial na lang yung trabaho nyo pala. If we read through the Yes, joint circular. that is what you're trying to tell me. Okay? Ministerial lang pala yung trabaho ninyo. Masarap na trabaho yan. Eh po ba? Yung pagtignan natin ang reputation report, ang nakalagay lang dito ay ginastos ng Office of the Vice President the amount of 125 million from December 21 to 31, 2022 or 11 days. And this was certified by the Vice President, by the Special Disbursing Officer, Madam Gina Acosta, and the Chief Accountant, Madam Julieta Villa del Rey. Would that be correct? Yes, Mr. Chair. Now, kung babase naman po tayo dun sa accomplishment report, ang makikita lang natin dito ay gumastos ang Office of the Vice President ng 125 million from December 21 to 31, 2022 for surveillance and monitoring activities in 132 areas. Dito rin, wala tayong magawa. Kagaya ng sagot po nyo sa akin, we have no choice but to check the documentary evidence of payments submitted by the office para malaman kung saan or paano ginastos ng OVP yung 125 million. Yun po yung pinararating nyo po sa amin. Yes, Mr. Chair. So, yung titignan po natin talaga is yung pinakita natin acknowledgement receipt, ganyan lang talaga ang format. That is what, Nakalagay lang ang amount, pangalan at signature ng tumanggap, at date kung kailan niya ito natanggap. That is it. yes, Mr. Chair. Yun yung sinubmit po nila sa amin. And COA does not try to determine kung sino man yung taong yon, existing ba siya o hindi. You do not. No, Mr. Chair. No, thank you. Para Pagka ginawa ho yun, hindi na confidential pa naman to ko. lang for my information. So Alam mo naman walang you kwenta do yung not mga have tanong. any Alam mo means, naman, or alam you mo do naman not yung sagot exert dyan. any means para ma-determine kung totoo yung mga nakalagay sa acknowledgement receipt. You just take it hook, line, and sinker na totoo po yun. Mr. Chair, probably we could, but given the limited manpower po of the ICFAO, Ni walang ID yung tao na sinasubmit. no, Mr. Chair. No, wala. Talagang sikretong-sikreto. What was submitted to us, that is what you audit, Mr. Chair. Okay. Pwede ko rin ba i-conclude na walang paraan ang COA para malaman kung gagawa-gawa lang acknowledgement receipts na ito? If we base it on the joint circular, it is no. Pakisagot niyo po yung aking katanungan. Hindi ko po tinatanong yung tungkol sa joint circular or whatever.
ang katanungan ko po wala pong paraan na magagawa ang COA para malaman kung gawa-gawa lang ang mga acknowledgement receipts na sinubmit. Would my statement be correct? Yes, Mr. Chair. I beg your pardon? Uh, Tama? Tama po. Okay. Sa madaling salita, kahit na sabihin natin hindi naman talaga natanggap ng isang tao yung amount of 500,000 for the payment of the safe houses, kagaya na nakalagay kanina, hindi talaga sinusuri ng COA ito. Talagang hindi kasama sa inyong job description na suriin ito. In spite of the fact na sinabi nyo kanina na nire-review nyo naman yung mga dokumentong ito. Tama? Yes, Mr. Chair. Yes. Actually, hindi ito ang aking pinagkakabahala Kung tutuusin natin, at least, kung nakalagay dyan, Juan de la Cruz ang full name, pero may nakikita akong acknowledgement receipt sa mga sinabmit po ninyo na initials lang ang nakalagay. Instead na, for example, Juan de la Cruz, J. Cruz lang ang nakalagay na tumanggap ng amount of 500,000 for the payment of safe houses mula sa Office of the Vice President. Kung ganitong proof lang ang papasana sa COA, wala na talaga kayong paraan para matanong yung taong tumanggap ng pera. Di po ba? Yes, Mr. Chair. It is really yung pag sa Intel and Confi Fund po. There's no verification. Also, even if we have means right now, yung manpower po ng ICFAO cannot handle if alone itong si OVP, we cannot verify all those people, and we audit all confidential and intelligence funds for the whole country. So, hindi po kaya for now, Mr. Chair. You did not find it, shall we say, unusual for an amount or the amount of 125 million ay magamit po sa 11 days? Well, personally, malaki nga po siya, but Hindi. Personally, sinabi mo. yes po. Personally, you find it unusual? It could be na medyo malaki nga po yung amount. And hindi mo, wala kang ginawa? Since You they've, found it unusual and yet wala kang ginawa? since they've submitted all the requirements under the joint circular, Tama na. okay na po, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. Marami pong salamat. Anong napala mo? Anong napala mo, Akop? Oh. Napatunayan mo ba na irregularidad ang panggasta? Hindi, puro speculation lang. Palagay mo, sa tingin mo, hindi. Ano may ebidensya? Wala. Oh. Doon sa safe house, kung mahal, anong pakialam nyo? Malay ba natin, pag yung mga ipinasok diyan sa safe house, paggising pa lang nila, talagang yung mga bodyguard na pati pagtulog nila, nandiyan na. Ito lang pagpapakita na walang kwenta at nagsasayang lang ng pera yung House of Representative. Siya pa ang naunang nag-crack ng tanong dito kay siya ang unang talagang dumikdik dito kay Madam COA, no. Pero wala pa rin hong kwenta, ha. Yan ay patunay lamang na kabalbalan at kabalintunaan lang ang mga pinaggagawaan nila diyan sa House of Representative. Nagtanong na yung isa sa mga pwede natin sabihin sensible pagka nagtatanong, yan si Romeo Acop. So lahat po dyan na magtatanong, magsialis na, huwag nyo na kung panoorin, puro basura na. Hindi, tignan pa rin natin mamaya kung mayroon pa tayong makikita. Pero pasyalan muna natin yung yung interview nitong si, pangalan to, nitong si Barbers, no, dyan sa ANC. Pakinggan natin mamaya. Ayun na nga, maraming salamat po. Mag-ingat po kayong lahat, ha? Sa mga nagpakulay doon sa huli nating video, mabuhay kayo. Napakarami nating yung mga magpapakulay dito sa susunod na video na natin masishoutout. Mag-ingat po kayong lahat. Mahal natin ng Pilipinas.